Nandito sa akin ngayon ang probably pinakasulit ni Realme ngayong 2026. And this is the Realme 15T. iPhone looking design, kulang na lang logo dito sa kanyang gitna. Kapag pang malayuan, iPhone talaga. Di ba? Kita nyo naman. Kaya naman pala, sold out siya kaagad sa kanyang presyong 12,000 pesos na nakasale. Dahil nga, galing sa 16,000 pesos, medyo okay, hindi siya masyadong sulit. Pero sa 12,000 pesos, I think isa to sa mga pinaka nagustuhan ko. Unang-una, sa storage pa lang, meron siyang 8256GB, which is nagmahal na talaga ngayon. And pagdating naman sa ibang specs, isa to sa mga sumagot ng mga problema ng mga iPhone user, which is battery. Napakanipis lang, hindi siya mataba and mabigat, pero 7,000 mAh na siya. 60 watts fast charging pa, which is wala rin ganun sa iPhone. And marami pang ibang malupit na specs yung andito. Kaya naman kung naghanap ka na isang iPhone looking device, pero Android pala, baka eto na yon. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JDin TV. Now, before we proceed, I just wanted to know na meron tayong 4 giveaways this February 28, 2026. Oppo, Poco, Nubia, and Redmi. Join na lang kayo by subscribing and following the mechanics. Napakasimple lang naman nun. Sayang naman. Now, let's do this. Kapag in-unbox natin to guys, bubungan sa atin dito yung kanyang mini box. Sa loob, meron tayong SIM ejector pin, mga paperworks, and lastly, yung kanyang clear na jelly case. And kapag sinuot naman natin to, ganito yung magiging itsura niya. O diba? Maganda pa rin. Nice. iPhone pa rin. Kasunod naman yan, andito na yung cellphone. And sa baba naman, nakalagay yung kanyang USB A to Type-C na cable. And last but definitely not the least, yung kanyang 60 watts fast charging brick. I think kompletong-kompleto na siya. And again, kapag iPhone, hindi nagsusupport ng ganito kabilis na charger. Tapos, wala rin charger. Now, eto na nga guys, Realme 15T/iPhone 15. Kamukhang kamukha talaga, di ba? Kulang na lang ng logo. Kung makikita nyo naman, this is the titanium color, pero meron ka pa isang choice, which is yung silver. Dito sa kanyang likod, nakalagay yung 3 cameras, tapos flash naman dito pa rin sa kanyang camera module. Which is, kapag i-compare natin sa usual na Apple guys, ganito talaga. So kapag nakahawak ka lang ng ganito, tapos pogi ka, hindi ka mapagkakamalan na Android user. Ang lupit. Now, when it comes to build naman, eto guys ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. Wala pong nakalagay or naka-indicate na drop resistant siya, kaya naman wag na wag nyo tong i-drop. Ay. Sira ulo. Pagdating dito guys sa kanyang mga buttons at ports, sa ibaba nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is pwede nating lagyan ng 2 SIM card or 1 SIM card plus 1 SD card. Katabi naman ito nakalagay yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Dito naman sa left side wala tayong makikita, and sa top naman nakalagay yung kanyang secondary speaker, another microphone, and guys, kung makikita nyo dito sa kanyang mga cameras, isang camera lang talaga yung napaka-importante dyan, isang auxiliary, and isang IR blaster. So eto guys ay meron na ring remote control, which is magagamit na natin sa ating mga TV, aircon, and marami pang iba. Now I love the speakers of this phone dahil nga umabot na siya ng up to 300% volume, so medyo malakas na rin and hindi siya pangit pakinggan. Now another thing na napaka nagustuhan ko about this phone is that pwede na po siyang lumangoy sa tubig. With its IP68, IP69, submersible na po siya sa tubig ng up to 2.5 meters for up to 30 minutes. And guys, kapag mahilig kayong kumapture ng mga photos and videos sa underwater, like swimming pool ninyo or something like that, well definitely, pwede na to. So far, as you can see, gumagana pa rin naman siya. And yes, effective yung kanyang IP69 water and dust resistance. So far, kung nakukulangan ka sa inyong mga budget, tapos gusto nyo magmukhang merong iPhone, tapos pwede pang mabasa, well definitely, eto na yun guys. Now, let's talk about the display of this phone. As you can see, manipis and maganda. Ito kasi guys ay merong 6.57-inch AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution, 120 Hz refresh rate, and up to 4,000 nits of peak brightness. Napaka-bright guys. To the point na almost kasing bright lang siya nitong iPhone 17 Pro ko, which is ang mahal. 'Di ba? Kita nyo naman. Isa pa sa mga nagustuhan ko is that hindi siya masyadong edge to edge. Meron pa rin siyang bezel. Kumbaga,
hindi ka na magkaroon ng mistouch dito sa kanyang gilid-gilid. And also, pantay-pantay siya all around. Kita nyo naman, di ba? Ang ganda! 12,000 pesos lang to guys. Pero as you can see dito sa Facebook, napaka-smooth, walang problema yung pag-scroll natin. Even pagdating dito sa TikTok and YouTube, ganun pa rin po. Mabilis talaga siya. Legit. When it comes to watching movies and videos, mag-e-enjoy ka na talaga dito. Napaka-sharp talaga niya guys. And vibrant din yung kanyang colors. So kung gusto mo yon, well definitely, I think marirecommend ko na talaga etong si Realme 15T. Okay na okay talaga to guys pagdating sa display. Ang ganda. Eto guys ay nag-run ng Android 15 and meron siyang kasamang up to 3 major Android update. It has MediaTek Dimensity 6400 Max 6nm processor with octa-core CPU up to 2.5 GHz and Mali G7 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now this processor na Dimensity 6400 is just a little bit better or slightly better lang compared sa MediaTek Helio G200, which is yun talaga yung mga processor ng mga Android phones below 10,000 pesos. Konting-konti lang talaga yung lamang except sa kanyang 5G capability. And guys, as you can see, 550,000 lang po yung nakuha nitong Realme 15T. Even in playing Mobile Legends, Call of Duty, and Hawk, ganun pa rin po compared sa G200. Meron na siyang swipe dito sa gilid. And eto guys, yung tinatawag niyang GT Boost. Pwede nating iset up yung phone into balance mode, power mode, or GT mode. Nandito na rin yung bypass charging and everything na kailangan natin while gaming. So I think magugustuhan talaga to ng mga mahilig maglaro. Napaka-playable na ng Mobile Legends ito guys. Hindi naman siya naglalag, hindi rin siya nagkaroon ng frame drops, and so far, pagdating sa aking testing, wala talaga akong napansin na any problems, especially na naka-wifi ako, tapos hindi naman mainit masyado dito sa place ko. Pag naka-mobile data ka, tapos 5G pa, medyo madali talagang uminit to guys. Ngayon, dito naman sa Hawk, meron tayong Ultra Graphics with high FPS, and so far guys, okay na okay naman ako dito sa Hawk. Almost the same lang with the Mobile Legends. Smooth pa rin siya, playable na playable, and makakapatay ka pa rin ng mga kalaban. Na, dito naman sa Call of Duty guys, meron tayong medium graphics with max frame rate. Pagdating naman sa mismong gaming, napaka-smooth, napaka-playable, and mag-enjoy ka talaga dahil nga meron na siyang dual speaker, tapos malakas na rin. So yung mga putukan and baril-barilan dito, maririnig mo talaga ng mabuti. Ngayon, overall, when it comes to gaming, I don't think na marirecommend ko to sa mga games na mas mabigat pa dito sa tatlong nabanggit ko. Dahil nga for me, kapag pang matagalan, medyo mahirapan na din to dito. Kaya naman guys, sa mga player ng Genshin Impact, baka madismaya lang kayo or makulangan. Pero sa mga taong hindi naman pala gaming, tapos nagsasokmed lang, text, tawag, and gusto na isang iPhone looking device, I think okay na etong si Realme 15T. Now, let's talk about the best part about this phone, and this is the battery. Eto kasi guys ay meron ng 7,000 mAh sa battery with 60 watts of fast charging and bypass charging pa. Ngayon, when it comes to using this phone, I think isa to sa mga napakakunat na smartphone na nabili ko. And guys, kung normal or casual user ka lang naman, aabot ka na ng up to 2 days using this one. And kapag gaming ka naman all day, will definitely aabutin ka ng isang araw dito sa phone na to bago siya ma-lowbat. Ganon kakunat. And pagdating sa charging naman guys, umabot ako dito ng around 1 hour and 20 minutes, which is mabilis na rin dahil nga 7,000 mAh yung kanyang battery. Pagdating sa 12,000 pesos and below, birang-bira ka lang makakita ng ganito kaganda na smartphone na merong malaking battery tapos mabilis na charging. Maganda na, malaki pa yung battery, mabilis pa yung charging. Wow! Ang lupit. Now, let's talk about the camera of this phone. So, kapag iPhone looking device, dapat maganda yung camera. Pangit naman kung ginagaya nila yung design ng iPhone tapos ang pangit ng camera. Hindi pwede yun. Walang ganun. Pagdating dito guys, eto ay merong 50MP main camera and 50MP selfie camera. Wala nang iba. Wala akong nabanggit na ultra-wide or telephoto. Walang mga ganun. Ngayon, bago ko sabihin yung mga result, marami tayong option guys. Like high resolution, pro mode, panorama, street mode, movie, slow-mo, and marami pang iba. Even yung dual video, andito na yan. Ngayon, when it comes to the results naman na nakuha ko using this phone, decent lang po siya. Now, I'm not gonna lie, honest tayo, marami pang nakitang smartphone at this price point na mas maganda compared dito sa phone na to. Pagdating kasi sa kanyang color reproduction guys, medyo off yung skin tone ko. Hindi siya masyadong natural. Eto kasi guys, medyo may dramatic effect kapag naka crisp mode, and kapag vibrant naman, medyo napaka-colorful din. But yes, the main thing lang siguro na hindi pwedeng gawin ng mga Android phones below 12,000 pesos is yung underwater shots. Birang-bira lang to, hindi to nasa lahat ng smartphone. With this phone right
here, meron talaga siyang dedicated na underwater shot sa kanyang camera. Kaya naman, kung gagamitin mo to underwater, hindi na po siya mata-turn off ng kusa dahil nga meron kang dapat i-click na button dito, which is yun na talaga yung i-register niya. Hindi mo na siya mata-touch dito sa kanyang display. So far, when it comes to photo quality, mapa selfie or back camera man, halos the same lang po yung comment ko doon. Hindi siya masyadong natural, meron siyang effect. Pero kung gusto mo naman yung mga ganitong type of photos, I think magugustuhan mo yung camera nitong Realme 15T. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang video quality. So guys, yung video quality using the Realme 15T dito sa kanyang back camera, 1080p at 60fps. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. So, eto naman guys, yung selfie video camera ng Realme 15T. Ano sa tingin nyo? Okay na ba? Comment down below. I think medyo pogi ako dito. Unang-unang comment ko dito guys, medyo zoomed in ng konti yung kanyang back camera. And again, pagdating sa color, hindi rin siya accurate. For this price point, wala naman talagang accurate na video quality ng mga Android phones. Kung irarank ko yung kanyang video quality, nasa gitna naman siya. Kasi kapag meron tong 4K guys, isa to sa mga the best na video quality. Pero kasi nga, 1080p lang siya, nasa gitna lang muna natin ilalagay. Now, overall, recommended ko ba etong si Realme 15T? Well, definitely yes, if mabibili mo siya sa halagang 12,000 pesos. Sa presyong ganon, okay na to guys. Like, the design is just designing. The display is just displaying. Huh? And isa pa, 5G phone siya, malaki pa yung storage niya, pwede mo pang i-expand, pero pagdating sa processor and camera, decent lang po siya. Pero pagdating sa battery, ang laki, makunat, tapos mabilis pang ma-charge. Kaya naman, 12,000 pesos, and you got a very good phone from a very good brand na Realme. Sa Shopee nyo na ito mabibili ng sulit, 16,000 pesos, naging 12,000 pesos. Nung naging 12,000 pesos, ubos. So kung meron man akong malalagay na link, just click the link down below. Pero kung wala pang nakalagay dyan, sold out pa rin etong phone na to. Ganun siya kasulit. So I think that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. And also guys, again, don't forget about our upcoming giveaway this February 28, 2026. Malapit na yon. And ilalive ko yan sa Facebook page namin. And JP, and this is GT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.